Welcome to my YouTube channel! It's me again, your Ate Paz. So yan, for today's video ay ito na. Lulutuin natin yung ating kuha na batang. So, kung napanood nyo na yung previous videos ko na nag-harvest ako ng isang ori na root crops. So, ito yon. So, ang gagawin ko ay ito ay nilaga ko na, tapos this time ay binabalatan ko, tapos gigid-girin o di kaya i-smash. Gawin natin siyang parang ubi halaya. So lagyan natin siya ng gatas at saka if mayroon tayong makitang gata ng niyog, pwede rin natin lagyan. So gawin natin siyang super yummy food, o diba? So ayan, abangan nyo ang ating pagluluto nitong ating batang na tawag sa amin ito, isang ori na root crops na harvest natin sa bukid. That's it. Let's see. So ayan, pagkatapos natin mabalatan yung ating batang ay gigid-girin. Hello everyone! Ayan, ito na ang ating pagluluto na. Magluluto po tayo ngayon ng ubi. Parang ubi halaya. Ubi halaya. So ito na yung ating ubi. Yan. Actually, this is not a real ubi. Ito po isa-isa sa mga uri ng mga root crops. Para din siyang ubi. Kaso lang, hindi siya kulay violet. So, gagawin natin siyang ubi halaya. Ayan. Ginigid, tapos ko na siyang magidgid. Oh. Ano na siya, maliliit na siya. So, let's do our cooking again. Since wala naman tayong gata ng niyog, so we have to do this, gasan natin muna yung ating gatas. And then, instead of gata ng niyog, ang gagamitin natin is ibap milk. Diba? Ayan. Ilagay ang ibap. Ayan, diba? Ganun. Huwag lakasan ang apoy. Ganun lang. Ating simutin ang pinaka laman para walang masaya. And the next is our ubi milk. Ubi condensed milk. Ayan. Ayan, diba? Sarap na ng ating lulutuin for today's video. Saka muna tayo nitong ating spatula para masimot natin ang ubi ba to? Ubi naman. Bakit parang chocolate? Parang siya chocolate. Ayan. Ubi, sabi ubi. Pero parang chocolate. Baka nabudol tayo nito. Pero ubi naman yata to. Ubi pala. Kala ko chocolate. So, simutin natin kasi sayang man. Diba? Huwag natin mahal ang gatas, kaya dapat natin talaga. From the pinakadulo ng lata. Yan. So, kaya natin siyang kumulo. Pakuluin muna natin saglit. Yun, diba? Sarap kaya ito. Ito yung ating ubi halaya. Dagdagan natin ng ubi flavor. Magdagdag tayo nitong ubi flavor. Kunti kasi para siya lalong kumintab ang kulay. Tapos tikman natin. Pinaan natin kasi. Medyo mataas naman siya. So, ilagay na natin yung ating puluin muna natin saglit. Mas masarap sana kung may gata ng niyog. Kaso wala na tayo niyog. So, ito na lang. Antayin natin na kumulo. Then, maglagay tayo ng konting butter. Yung butter natin. Kaya ito expired. Okay, 25 pa naman. So, ilagay na natin yung ating ubi. Ayan. Ito yung ating batang na nakuha. Pero, we consider this as ubi. Kasi wala naman tayong ubi, diba? So, pareho lang sila ng ubi na lasa. So, yan.
Haluin natin. Oh, di ba? So, ito. Parang ubi halaya, di ba? Ayan. So, ayan. Haluin lang siya. Kapag ano na siya, matuyo na, saka natin ilagay yung ating hinaan natin yung apoy kasi masyadong malakas. Abutin tayo ng pagka tuyo na hindi pa natin nahahalo lahat. So, ganun lang. Bilis na gawin. Yan. Kapag kayo nag-crib ng ubi halaya, ito na, gawin nyo na to. Kaya lang, kailangan ng yung malakas na mga braso. Kasi parang siyang malagkit na ganun talaga pag magawa tayo ng ubi halaya. Diba? So, ano siya. Sa tingin nyo ba ay violet na siya? Or dagdagan pa natin ng maglagay na tayo ng butter. Nasa labi yung kutsilyo ko. Nalito tuloy ako. Bali, gawin natin 2 tablespoon lang ng butter. 2.5 pa pala. 2.5 na lang para mas yummy. Diba? Wow! Sarap naman. Pagkitan nyo. Amoy-amoy ko na. Bango. So, hintayin natin na kumintab ang ating ubi halaya. Suko. Kaso lang ang hirap. Kailangan ko ng backup. Ito pala. First time ko po itong nagawa. Kaya pala, ang hirap pala ito kasi kailangan mong maghalo ng maghalo. Hala, tignan mo, natapon tuloy. Ano na natin yung apoy na napakahila kasi hindi ko na kaya. Kami natin 2. Dawi sa godan. Kalawi daw. Ubi halaya. Wow. Ang bango. Gumok-gumok yan ako cake. Tikman mo. May isto ko lang sa sugar, no? Ito na. Habaan, no? Wala sugar, no? Wala may sugar ko, gatas lang. Lami na ka. Alam, ito kamay lang. Tamas-tamas mo. Nag-add tayo ng sugar kasi hindi siya, matabang pa siya. Kulang sa sugar. Last, ano pala? Yan ba yun? Last Friday pala. So, yan. Ito na siya. Para talaga siyang ubi halaya. Pero, ito ay isang batang. So, ginawa ko siyang ubi halaya. Pareho lang naman ang lasa ng ubi yung batang. So, walang kakaibahan. Kaya lang ito ay walang gata. Kasi wala naman niyog dito sa amin. Ito na lang ang ginawa ko. Ganito pala magawa ng ubi halaya. Ano tawag nito? Matigas. Ayan. Low fire lang ang kayong para hindi siya masira agad, kailangan anuhin mo siya, haluin ng maigi. Ang sangkap nito ay yung we considered as ubi, yung batang. Tapos, na mo na siya, na dapat ay na gid-gid. And then, 1 can of ibak milk. And then, 1 can of OB condensed milk. So, yan lang. Tapos, lagyan natin ng 2.5 tablespoon of butter. So, ganun lang ang ating, ubi halaya. Napakasimpleng gawin. So, that's it! Order na! Buta nga siguro ka na kasi tawag atong vanilla, no? Para kumot, no? Ang lagkit, para siyang glutinous rice. Super ang lagkit niya.
So, palamigin natin to. Pwede itong pang palaman ng inyong tinapay. Diba? Kasi matinis kasi ito. So, tama na yata to. Kasi pagod na ako sa So, enough na yan ating paghalo-halo. Ayan. So, hintayin na lang natin siyang lumamig para ilipat natin sa ating mga lagayan. So, pwede din ilipat natin. So, yan. Natapos din tayong magluto ng ubi halaya. So, yun na nga ang sabi na kapag ginusto mo ay maraming paraan. Kapag ayaw naman, ang dami ring dahilan. So, ginusto natin ang kumakakain ng ubi halaya. Kaya hahanap tayo ng paraan para makakain tayo ng ubi halaya. O, diba? So, yan. Ito na. Makakakain na rin tayo sa wakas ng ubi halaya. Para din siyang ubi halaya kasi nakatikim na ako ng ubi halaya. Ganun na ganun rin ang kanyang lasa. So, ayan, sa wakas, mission is accomplished. And then, hanggang dito na lang yung ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye and see you on my next video. Bye!